Kamusta guys? Sa today's video, meron tayong unbox ng Xiaomi Redmi A3. Ito yung successor ng A2 Plus ng Redmi sa A-series Xiaomi smartphone. Ito yung pinakauna ko nahawakan na may Android 14 operating system out of the box. Buksan na natin to guys para ma-review. Mga colors na available nito ay merong itim, forest green na pinili ko at star blue. Sa variant na capacity naman ay merong 364, 4128 at 6GB, 128GB. Mga kasama nito guys sa package ay user's manual and warranty card, SIM ejector pin, meron din USB Type-C cable, and 10 watts na AC charger. Ito na guys si A3 natin at first glance. Mukhang maganda yung camera based sa circular design layout, pero 8MP lang yung main cam niya. Tingnan natin yung quality na i-capture ng mga images niyan mamaya. Dito naman tayo sa parts ng phone guys. Sa right side nito ay nandito yung volume button at power button. Kasama na rin dyan si fingerprint sensor. Sa left side naman ay merong SIM card SD card slot. Pwede dito dual SIM kasama ng micro SD. Sa top side ay merong 3.5mm jack at yung speaker ng phone. And sa bottom side ay merong microphone at yung USB Type-C na port. Sa likod naman nito ay merong 8 megapixel main camera and flashlight ng phone. Maganda yung back panel nitong A3 natin. Yung ibang color glass daw yung likod nun, pero itong color green ay silicone polymer na parang leather type texture na nagpaganda sa kanya. Okay na tayo sa parts ng phone guys. Start na natin yung Android para masubukan na yung camera niya, pati na rin sa mga games. Ito na siya guys, na setup ko na at smooth na rin siya, pero double check nyo muna sa settings kasi by default naka 60 lang yung refresh rate. Kung gusto nyo mas swabe ang screen, iset nyo sa 90Hz na refresh rate. Yung screen size nito ay 6.71 inch HD plus display. Android 14 ang operating system na may name upside down cake. Walang nakasulat kung Go edition nito, pero palagay ko Go edition siya dahil wala siyang specific na UI katulad ng Xiaomi HyperOS. 5,000 mAh ang battery, matagal na yun malobat guys, lalo na sa Android 14 dahil sa improvement ng battery management. Sa CPU naman nito guys ay merong MediaTek Helio G36 octa-core yan guys, 128GB yung ROM ng akin at 4GB na base RAM. Tapos meron siyang memory extension na up to 4GB additional. Click nyo lang yung 4GB tapos restart ng phone para ma-apply ang settings. And after mag-reboot, 8GB RAM na itong si A3 natin. Pero tandaan natin na virtual RAM yung dinagdag dyan, na kumukuha ng memory sa internal storage para bumilis yung loading na apps or games, mas madaming ma-open at pwede pa rin mag-run sa background. Itong si Android 14, nagbabrowse lang ako sa settings randomly at napansin ko yung interface nitong A3 natin, parang ganun pa rin sa mga old models. Siguro dahil wala pa naman malakihang update sa 14 version ng OS. At mga minor changes pala yung nakikita ko na possible meron na rin sa ibang brand ng smartphone. Merong Get Apps Gallery itong si Xiaomi natin. Aside sa Google Play Store, pwede ka rin dito mag-download ng apps or games, pero bukod sa updating ng Xiaomi apps, mas maganda pa rin gumamit ng mismong Play Store. Sa games naman tayo guys, unahin natin itong Metal Slug. Smooth naman siya at madali mag-aiming, kaya pwedeng na to sa mga 2D games katulad nito. Sa Roblox naman guys, playable naman siya, pero minsan naglalag at minsan naghahang siya ng biglaan. Dito naman sa FPS, itong CODM, hindi gumagana ang gyroscope, pwede multi-touch at low setting ka lang,
para iwas tayo sa lag lalo na kapag marami ka na sa lubong na kalaban. Targets in sight. Contact down. Targets in sight. Enemy in sight. Sa mga games naman tayo, katulad itong Mobile Legends, medium settings ka lang para siguradong smooth yung gameplay mo. And panguli, gusto ko sana lagyan ng HSR at Genshin Impact pero parehas sila hindi pwede sa phone na to. Siguro dahil sa OS na hindi compatible yung Android 14 with 32 bits sa kernel. Kaya naman yung 4GB RAM sa HSR at Genshin Impact pero palagay ko dahil Go Edition yung Android natin kaya hindi sila compatible. Ito naman guys ang Antutu benchmark results ng ating Xiaomi Redmi A3. And panguli, ito yung mga sample images and video captured ng ating Xiaomi Redmi A3. Specs wise, mas gusto ko yung unbox ko before na C65 or 13C ng Redmi, lalo na halos parehas lang sila ng pricing at mas mataas ang CPU nila kumpara dito sa A3 natin. Pero kung gusto nyo Android 14 out of the box, good choice na rin to si A3 natin. Pero hati pa rin yung opinion ko sa phone na to dahil wala pa namang ganong major update sa bagong OS at hindi ko malaro yung dalawang games sa phone na to for some reason na hindi daw compatible. And in comparison naman sa old model A2 Plus ng Redmi, itong si A3 ay naka Type C na. Magkaiba sila ng layout ng camera, parehas pa rin sila 8 megapixel main camera. Pero napansin ko, mas crisp yung image at mas vibrant yung colors na nakaka-capture nitong A3 natin kumpara sa ibang 8 megapixel main camera smartphones na nasubukan ko. Mas malaki na rin screen size nito pero not really a big upgrade dahil same CPU pa rin sila. Pero at least aesthetically mas maganda na yung itsura nitong A3 natin. And panguling masasabi ko lang, as much as possible, avoid natin yung variant na may 3GB na base RAM. Mas maganda kunin natin yung 4GB or 6GB na memory. Dahil in the near future, baka hindi nakayanin ng 3GB yung mga ginagamit natin ng mga apps or games. And salamat guys sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, and follow para mapanood nyo agad susunod na unboxing ng mga Xiaomi smartphones.